Tapos na ang trusses ng mini house. 3 days namin binuo. Nagmukha na siyang bubong. Wala lang yero. Hindi kami efficient pero natapos naman. Natapos na maayos at satisfied ako. Anyway, alam nga naman magreklamo ako sa gawa ko, di ba? Kidding aside, very fulfilling na palagi kong masasabi na literally, may part ng mini house na kami ang gumawa. Okay, so day 3 tayo ng ating trusses. Mabagal. Kasi hindi naman kami sanay sa ganito. Pero tatapos din. So dito, nagpapalitada na. Tapos palitada ang project nila sa baba. Kami dito pa rin sa taas, tuloy-tuloy. I-welding na natin ang mga rafters natin. Natapos na namin lahat ng gawain sa baba kaya sa taas na kami para mag-full weld. Inuna namin i-welding ang gitna para madali na ang dalawa pa sa pagitan. Nakakatuwa na sa halos 3,000 piso lamang na portable welding machine, ang dami kong nagagawa na project. Dahil mahaba naman ang linya ng electrode, nasa isang part na lang ang machine natin. Then nakakonect sa rebar ang ground. Di ba connected lahat ng rebars, kaya all over na ang grounding natin. Hindi na kailangan na bit-bit ang welding machine kung saan-saan. Natapos na natin yung ating rafters, yung mga 2x4 natin. Sa wakas ng panahon. May angat na natin yung ating mga 2x2 na nakaprepare na. Iniangat na namin ang mga 2x2. May dugtong na ito at may pintura sa dugtungan. Para diretso na dito sa taas. Ang naging diskarte na lang, in-alternate na lang namin ang mga dugtungan para hindi tapat-tapat. In theory, mas magiging matibay yan pag sama-sama na. Iangat namin lahat ng sunod-sunod ang mga 2x2. Para maipesto namin lahat, then dire-diretso din ang pag-welding natin. Pinantay ko ito ng husto sa baba para up to millimeter ay pantay-pantay. Pero bago natin pwesto sa kanya-kanyang pwesto, chinek ko ang marka ng lapis na pinaka-eskwala natin para paglapat at pagtapat sa marka, meaning ay goods na. Mas magandang preparation, mas sigurado at mas madali na tayo. Sabi nga, measure twice, cut or weld once. Nagsimula na akong mag-spot ng mga 2x2 para nakapwesto na at hindi na malaglag yan. Lalo ito nasa dulo, si Jampo lang mag-full weld ng lahat ng ito mamaya kasi may kailangan din akong lakarin pa. Wala pa nga pala ako sa NEPA na ilagay dyan. Medyo mahal din. Kasama na yan sa to follow. Isasabay ko pag nagka-budget para sa kisame sa labas at pintura. Matatapos at makukumpleto din for sure. Yan o. Nagmukha na siyang bubong. Wala lang yero. Pero patapos na natin yung ating trusses. Okay, so update tayo. Tapos na yung palitada. Side na yun. Tapos dito. Lapis ka? Wala, yung hamba ng ating pinto, kinakabit na. Hamba pa lang. Hamba pa lang. Nasa hulog yan, kaya di nasa hulog. Way, Kinabit na rin ang ating napakaganda na hamba. Solid yan at maganda kapag nabarnisan. Dire-diretso pa rin tayo sa taas sa ating trusses. Full weld na ito kaya dire-diretso na ito. Full weld, tik-tik, then diretso pintura tayo para mabilis at walang ma-miss out. In-overtime na namin ito para matapos kasi may pasok na ako kinabukasan. At least natapos namin ang trusses. Ang paglalapat ng bubong ay basic na ito sa ating mason at kasama na sa arawan yon kaya goods na rin. Ang Inco. Portable welding machine. Ang bili ko lang dyan, nasa 2.5. May pre pang drill. Pero yan o. Inco, baka naman. Grabe kalakas na Inco. Inco, baka naman. Nakita na namin ang lakas mo. Ipopromote kita. Yun lang. Peace.